Buntag sa tanan. Good morning. Ginahangyo na ko ang matag usa sa pagtindog. Sa ato ang pagsugod, basa na diri sa Salmo. Salmo 71, 1-4. Ang kaning sulat, pag-ampo ni. Ampo ni siya, yan sa Ginoo para sa hari. Ang hari na mao si King Solomon. Kuha ni siya, kanang ampo ni siya nga ang mo hari mahimong matinud-anon diya sa Ginoo, kana ang matinud-anon mahimo siyang mahadlokon sa Ginoo ang iyang pagmando nga iyang pagmando kana uyong sa Ginoo o ang tanan niya nga mga desisyon kana pagtugon diya sa Ginoo. So kani basahon nato dili sa Salmo 71 1-4. Ingon dire, pag-ampo alang sa hari. O Diyos, udloing ang hari sa pag-umom pinaagi sa imong hustisya. Hatagi siya sa imong pagkamakaingayon, aron maghari siya sa imong katawhan, pinaagi sa kaangay. Magbanduan niya ang mga kabos pinaagi sa hustisya. Magkapahimulos unta sa kaayuhan o makasinatig katarong ang yuta. Maghukom unta ang hari sa mga kabos uban sa kaangayan. Tabangan unta niya ang mga timawa o mabuntog ang madaog-daogon. Mabuta. Labing balaan ng mga Diyos, Lord, salamat kay Ginoo sa karong adlaw. Salamat Ginoo sa grasya, sa kinabuhi ng Ginoo. Salamat Ginoo na nabot ni karon diri Lord sa pagsimba, sa pagkanta, pagpaminaw sa mga ulong Ginoo, mga gahatag sa kinabuhi. Lord, ikaw magapanalangin Ginoo sa matag usa makasabot sa ulong ng Ginoo. Ayaw mo ang kawang Ginoo, pag-anyo ng Ginoo, angkol din ang Ginoo, ang imong pulong Ginoo. Ikaw magapanalangin Ginoo sa magdala sa imong pulong Ginoo, magamit Ginoo sa Korea, sa oran Ginoo, matag sa langit mo, kaalam Ginoo. Lord, ang tanan ng mga pagkabuhaton Ginoo para sa imong kaunayaan, para sa imong ngalan Ginoo. Tugyan na mo na kami, mga tanan, hindi ang mga pasalamatan sa ngalan ni Jesus ang Diyos. Amen. May buntag ka natong tanan pag-usap. So, naakoy kasahon sa Salmo Kapitulo 115, versikulo 1. Ikaw lamang, O Ginoo, ikaw lamang, o dili kami ang angayang pasidunggan tungod sa imong gugma nga walay pagluban o sa imong pagkamatinunan. So, amen. So, I believe kitang tanan o sa ato ang tunong o timuhang ano nga na kita karon pasilunggan Diyos, pasalamatan ang atong buhit nga Diyos. So, atong awitan ng Ginoo, uban Diyos sa mapasalamatan. Ikaw, Diyos nga labing kapahalaan, malubog sa tandaan kata mong galangan. Pagkitubos mo sa kamatayon, at sa hirap buhay, walay natapusan.
ngadto sa ang tanang mo igabayaw sa pagdaig nga kasayang kay kamang hayop ikaw ang mundo. Kay ikaw ang kasinungan, ituloy ang iyong ngalan. Kay ikaw ang hayop, ikaw ang mundo. Kay ikaw ang hayop, ikaw ang Tugan ko sa katapusan ko sa labanan ako imong kaluoy labihan na para kung mabuhay ka sa pusat sa ako Diyos ikaw ang hari matulad ng ngalan ko sa Yesu Cristo among panlubuan ikaw ang himayagan sa tanang kanasuran. Kay ikaw labing balaan, tapos sugamihan, iyong Diyos ka sa sigutan, Diyos sa katapusan, Diyos sa miwamang ako, ikong kaluoy, labihan na para, kung mabuhay ka pagsama ka sa hanggang, Diyos ikaw ang hari, at tumuloy ang iyong ngalan. Sa tanang kanasuran, kay ikaw labing balaan, tapos sumatayan, mapagagawa sa pagsimba. Diyos ka sa sigutan, Diyos sa katapusan, Diyos sa liwanag ako, imong kaluoy, labihan na para, kung mabuhay ka pagsama. Amen. Hallelujah. Amen. Tanang sa pag-ibig. Nung higayon, may buntag sa tanan. So, welcome ang matagusa sa atong panibawang karon. So, salamatan na itong Ginoo, tungod kay nakakaroon. And then, gamay lang ka reminders din sa ato na lagi natin mga puluhaton magkapinta. So, ang una, isang prayer meeting, no? Bisagon sa may tabo. Mula nung mubagyo, naging ang prayer meeting. So, gina-remind ang matagusa na muapilta sa prayer meeting dahil kay lagi daghan ng matunan diri para po na magkapamino sa pulong sa Ginoo o makampo makaampo kauban sa atong mga igsoon nga magtuturo kay lagi daghatag ang ngayon ipagampo kung makita nato sa atong palibot sa kalibutan kinahanglan dili kay ang kuan yun kaugalingon o mga concern sa atong kuan atong pagampo but nakita mo sa kalibutan kana ang ngayon kinato na ipagampo sa Ginoo tungod kay siya ang naikontrol anak tanan and then kana dako kayo nga kuan tabang kung naamo makiguban sa amuwa sa atong mga igsoon ng wampo diya sa Ginoo. So kana gina-encourage ang tanan nga muapil sa prayer meeting. And then ang sunod is Sunday service pagpakan natong Ginoo kana now na lagi matagusa malipayan ang kasing-kasing nga nakakaroon diri tungod kay nakasimba sila sa Ginoo kana I hope na nga na itong kasing-kasing karon ng buntag lagi gitaganta sa Ginoo higayon kana tagama sa Ginoo kinabuhi para makasimba diya sa iya kana and then kana kapadayon gihapon ta diri kung wala ginaingon nga sa konsey may tabo ang atong magsimba sa Ginoo magpalayon gyud dili sa magpuno kana so gini-encourage sa tanan gihapon sa
hinaot ka dili to siya mo mahimo nga mapag sa atong pag-alipre sa atong pagsimba sa Ginoo ana. And then in-encourage ang tanan nga kuan mag-invite gyud sa kuan atong mga kaigsunan nga kana kabalota nga gakinahanglan pud sa pulong sa Ginoo kana diba? So I hope nga kuan padayon ta last Sunday naman ang kuan menu kana natay tapok wala pa ko'y kuan ani o unsay oras o kana so si pastor ay kuan ani kabaluan niya din sa family life Wednesday kana 2 PM permit sila wala na sila putol no di siya ka kuan nga magtubot ta diya sa kuan pagilan nato diya sa Ginoo and then next na kuan youth fellowship karon I think karon na siya mahitabo after sa service siguro around mga 2 PM ana. So kana I hope nga mga batanon ang mga youth is magpabilin mo karon para discipleship. I think pastor ay nagabaluan ni kung kano sa ang kuan next na to na kini panagtapok kana so kana lang siguro pero wala gay sa mga family kana padayon gyapon siya pero napakita pa tao mas kuan na kuan kani panahon na and then ang next is church anniversary kana so pagpaka na tong Ginoo kana so lagi February second Sunday sa February kana so I hope na kuan excited ang kanan ana and then so kana lang and then kids Sunday school padayon gihapon dito sila sa kuan sa Lilo ga Sunday school gadungan sila sa kuan sa teaching break and then kana dili na tong kuan ibili na tong mga kuan kids sa balay ato standard umbre para pud nga makatuon sila sa pulong sa Ginoo nga kana pong haobra pud sila ang kuan pagidaron kana so kana lang kung tangan natin responsibilidad isip nga mga anak sa Ginoo diya sa iyang simbahan so kana mahimo nga responsible ta nga mga Christian so dili to tong mga kuan so kana lang and then I think naman siguro yung kuan pass na sutong kuan sa GC nga meeting ay ka so si pastor ay mo kanan to mo kuan to sa detalye so kana lang and then magbasa ko sa pulong sa Ginoo diri sa Ecclesiastes gyapon ta palayon ta sa last na ibasa na ko Ecclesiastes chapter 7 diri sa verses 5 to 7 verses 5 to 7 naging 3 mas maayo pa nga badlungon ka sa maalamon kaysa daygon ka sa buang-buang. Ang katawa sa buang-buang sama sa pitit nga nagpiti-piti sa kalayo. Kini walay kapuslanan. Kung ang maalamon mutuoy sa kamatuoran, mahimo siyang buang-buang. Ang pagdawat sa suborno makadaot sa pagkatao. So sa verse 5 ningon siya nga mas maayo pa kabadlungon ka sa maalamon no kaysa daygon ka sa buang-buang lagi kay ang tao nga dili magdawat lagi sa pagpadlong no giisip na siya sa Ginoo nga buang-buang dili pud pasabot nga katong wala sa mentally nga panghuna-huna pero katong buang-buang ang tao nga wala ka ila sa Ginoo nung muna ang gingon nga buang-buang kanang tao nga wala kaila sa Ginoo no so gingon siya nga mas may pa nga badlungon ka sa maalamon no kay lagi ang pagbadlong manggod sa tao no pud pasabot ana kanang mudawat ka sa pagbadlong mo then lagi ang gingon diri nga kaysa daygon ka sa buang-buang kay ug daygon ka ng mga buang-buang pud pasabot ikaw ang mas pinakabuang sa ilaha di ba
gidayeg man kanila, so apil ka sila nga buang-buang po ka, gidayeg man kas buang-buang. Diba? So, kana, buang-buang in a sense nga kaning makasasala ba? Makasasala ka nga tao, kana, muna siya. Dayon, doon sa verse 7, sa verse 6, nga siya, ang katawa sa buang-buang, buang-buang gapon niyang isgutan sama sa pilit na nagpiti-piti sa kalayog, iniwalay kapuslanan. So, ang pulong is walay kapuslanan. No, kaning buang-buang nga tao, kaniyang mga katawa, way kapuslanan sama sa sakpot, nagisunog, diba? Way kapuslanan siya, kaning katawa sa buang-buang, nga kaning naging buang-buang is kaning mga tao nga wala kaila sa Ginoo. No, kaniyang katawa, sama siya sa sakpot. So, kaning suhol, suhol ni siya. So, kung ikaw matarong ka nga tao, niya, suhulan ka, tagaan ka kwarta, para tuisun ni mong kamaturan, ginawat ni mo, mahimo kang buang-buang. No? Tungod kay, ituis ni mo ang kamaturan, tungod lang sa kwarta. No? So, kana lang ang about aning verse. So, mga puta. Labing balaan ang mga Diyos na sa langit kagiya sa kinabuhi sa karambutan ng aming kalibutan. Salamat kay Ginoo tungod kay imong gitagaan Ginoo nga another nga opportunity nga kami makasimba sa imo sa espiritu ng kamaturan. Dalaygong ka Ginoo tungod sa imong pagkamayo sa pagsatagsa kag kinabuhi Ginoo. O salamat kayo sa imong kaluoy, sa imong grasya, sa imong gugmay mga kanunay ang una-unang kasing na agin sa imo sa imo ang Ginoo ang pagsimba ng karon ng kapuntagon Ginoo. Sa among pagpadayon Ginoo na among ginatugyan ang among mga tagsa-tagsa katong sa imo Ginoo. Kung kinampo na alam mo sa ngalan ni Kristo Jesus ang pusunod na luwas Ginoo. Mikyas, Kapitulo 6, versikulo 6, paingon sa 8. Kung sa may angay kong ihalad sa Ginoo, inigsimba ko kaniya. Magdala ba ako kahalad na sunugon ng mga nating baka at usa ka? Igo na ba kung ihalad ko ang kaugalingon kong anak alang ang igo na ba kung ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong sala? Dili. Sa 8 mingon, ipakita na niya kanimo o tao kung sa maayo. Sa makanunayong gugma ug sa pagkinabuhi diha sa mapaugsanong pakiguban sa atong Dios. So, katanaw gyud ang Ginoo sa kung unsa gyud ang sulod sa ato kasing-kasing. Ingon, ang ipaabot sa Ginoo kanimo mo ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita o sa pagkinabuhi diha sa mapaugsanong pakiguban sa atong Dios. So labaw gyud sa kamunsa nga ata. Wala na gyud ikakumpara sa kinabuhi nga nagay relasyon sa Ginoo. So atong awitan ng Dios tungod kay siya angayan. Siya ang tinugdan sa tanan, sa atong dalampanan. Siya nagpapakamayan. Nahalala sa mga pagkakas. Awitan ng Diyos. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my only. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I be a fool. You are my only Lord. Jesus,
gikan kanimo sulod sa akong mga una. Akong pangayon sa Diyos. Mahimo mi kangayan. Diyos ang mga ang tanan ng Diyos ang katuyuan. Among tinguhan. Mga nabil ko. Kung kinabuhi, ituloyan ko. Bagong kasing-kasing, ipanayo ko. Putli kami umalasing. Diyos mahimaya. labing kamahanan o labing halangdon nga Dios, Ginoo. Salamat sa karong adlaw. Again, Lord, ihatag sa mga kabangin ni Ginoo nga matanaw ang kamatuoran nga ang kinabuhi igikan kanimo. Wala mi nakamata tungod kay maayo ang amuang panlawas diri sa malayalampuanan sa imuang subahan aron nga pag-usap mabuhi sa imong pulong na kining luya kining katawan naghinanglan pag-usap sa imong pulong magahatag og kinabuhi, gahatag og paglaom, gahatag og pagdasig, gahatag og kalig-on niining kalibutan nga puno sa sala. Nang Ginoo sa among pagpaminaw karon, ang among pagpangamuyo, Ginoo diha kanimo. Nga imo aming pasabton sa imong pulong. Tungod kinasayod kami nga ang imong pulong gyud ang mao gyud mo sustain sa mua nga mo padayon gyud sa matag adlaw. Luyog gyud sa kakapoy, luyog gyud sa mga kalisdanan ug mga pag-antos sa kinabuhi. Ginoo, mahugi ang imong katawhan tungod kay ikaw lang yun ang Diyos na makahimo nga kami mahimong mubalik ang among kadasig, ang amuang kalipay, ang amuang paglaom o pagsalig
nga ikaw gid ang Ginoo nga angayan sa tanang pagsimba. Salamat Ginoo tanang dumog himaya ibalik namo diha kanimo. Yung Ginoo ko salamatan sa ngalan ni Jesus. Power on. Bluetooth mode. Hello, so maayong buntag kanatong tanan. Yung buntag no, so it's another Sunday. Praise the Lord. Pagpaka na to ang Diyos. Yan for another Sunday, nangyatag sa tuwa. And before we start, ato ang i-greet, ato ang mga igsoon sa pagtuo, no? Tanaw na ito mga igsoon, greet na ito ang mga igsoon na nakalagay. So, gina-welcome na, no? So, kana, sa isa ba ang mga kuhan karong dili, si Brother Bernie, no? Welcome back again, Brother. No? So, isa ko pa, sa mga kuhan, no? Sa tanan, mga karon. So last time we talked about oaths and vows or pagsaad. I believe familiar ta ani tanan, no? Ang pagsaad, pagpanaad. Familiar ta ani in a way nga naatay kinakita nga gabuhat ani. Like for example, sa korte ay panagsaad ay panagsaad na kay saad, no, sa tao, no, to speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Makita nato ning pagpanaan sa kasal, vow, sa agyapon na ang groom ug ang bride ay panaan nila sa usa-usa. Makita gyapon nato ang pagpanaan kanang oath taking sa mga professionals, nurses, engineers, lawyers, recent place, bar exams, sa mga lawyers, no? Naay panaan, naay saad nga ilang buhaton agig pagpanaan nila sila, no? Sa salida, kita nato ang pagpanaan sa salida, no? Like naman na sa mga teleserye siguro, kita na ninyo na like for example, ang teleserye kay ang papa kay busy kayo sa pagpanabaho. Dayon nay activity ang anak sa eskwelahan, dayon ino nila ang anak sa papa nga pa dapat wato ka sa kuang activity sa school. Dayon ang papa nagsaan ng wato unya mahita po sa trabaho, na ay mga emergency sa trabaho nga kinahanglan trabahoon unya wala natuman ang gisaad. So nay no, sa korte, sa kasal, sa taking sa mga professionals, sa mga importante, mga dagko kay ng mga event, ana ra nga mga sitwasyon nato gina-consider or gina-count, gina-ihap nga more oath taking or more gid ang vow nga valid. Yan na silbi nga katong mga normal nga or mga casual conversations na saan-saan, wala na to, baliwala na to. Wala na to gitanaw wala na to gitanaw nga sa motor, wala kay na to gitanaw yun nga saan dito. Saan-saan lang. Pero we don't take it seriously. Kaya saan yun yung mga importante sa tuwa, kaya na sa korte, sa kasal, sa utiking, mo gilay saan nga importante. Pero katong saan nga imuha gibungat, dito sa kusina, dito sa kwarto, dito sa sala, dito sa sakyanan, wala na to. Baliwala na to. So, muna no, nga, sakto ba na? Sakto ba na siya nga mentalidad? Mao ba? Okay ra ba na? No, nga, what about those normal conversations? Yung kwarto, pagulog na mong habit, dahil mga anak si Historia si mga, mami, daddy, baliti ko ani, mami, daddy, at tutaan ni.
Then anak ko ka, okay, palitaan na, okay, mga tuta ato, mga tuta dito. For the sake na, mahuman, for the sake lang na, uyunan lang yung mga anak ba? What about those conversations? Is it considered as, makonsider ba ito na saan? No? Okay, kaya nga, no? Naamoy night times, kaya nga sa itong mga anak ko, especially katong mga anak na ito, mga bata pa yun. Nadaghan nila sila. Wato na dito, wato na playground, wato na kapitol, wato na plaza. Kaya nga, okay, wato na, okay, balitan na ka. So what about anak na mga conversations? Or sa imong trabaho, sa imong mga amigo. Niyana imong mga amigo, imong mga katrabaho nga, uy, ang tuwi ha? Nay, ako na isali ka nga, bato ko. Pero, in the back of your mind, sino mo na, di mo ito. Ako lang ingon na bato ko para mahuman ang istorya. No? So, nagal kayong mga conversations nga sama ni Ana, nga saat, nga, di kaya nato gitagaan o dili. No? Para mahuman ang istorya. Kaya ang thought man dito, kaya sana, kung dili nimo uuhan, dili mahuman ang istorya. So, ang thought na gid mo nga, sige mo, ato ka dito. So, we take some of those things lightly, nga nisaad ta, nga mupalit, pero dili di ay, nagsaad ka nga muadto, pero dili di ay, pero lagi sa to, ang wala lagi na, di na big deal para na to. No, wala lang. For the sake lang yun nga, naandan din na to ba? No? So, for the sake lang yun nga, di ba suko ang tao, mahuman lang yung istorya, usaw mo din na sa period sa naarami, direct. Ingana, ay mga rason nga ingana, no? Ikaw ka na, no? Kamo, invite ninyo. Mga invite ninyo. Uy, simbata ng Domingo ha. Oo, lagi, sige, simbata. Pero sa ako, kaya, para mahuman ang imo kung sila mo ato yung invite, mo ingon ka din ang imo nga, oh, mato, simbata. Mo ingon rin na sa pagka-Domingo, pagka-Sabado na din sa gabi. Di ko kaadto kay naa ko'y lakaw. Di ko kaadto kay naglain akong paminaw. Pero ni saan pa siya nga moadto siya. Nga. So, really man po na ihimo ginatong baka na-istorya sa Tinood. Pero ang problema, huwag naman siya. Mo na problema. So, mo lang ato ang topic karon, no? Naka sa Mateo 5, ato ang ablihan at ato ang mga Biblia. Gitudlo ni Jesus ang kining nga pagtulutan mahitungod sa pagpanaad. Nag-ingon diri nga pagtulunan nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katibulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad kung dili tumana ang imong gipanumpa ngadto sa Ginoo. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw gayud panumpa kung musaad ka. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mauna dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo kung oo o dili kung dili. Kaya kung may musubra pa niini, kana gikan na sa yawa. Muna, gigon. So, mahuman madali nga isgutanan Old Testament. Ang ikaduhang nga teachings, ang teachings sa Pharisees and Scribes. Ang ikatulong nga teachings, kaya ang teachings ni Jesus. Kanina verse. So, there the perspective of divine teaching, which is the teaching of Jesus. So, atong niyaging Domingo, ako ang gitudlo kaninyo, atong niyaging panonga, ang regarding sa teaching about sa oaths and vows sa Old Testament. Kung sa gitudlo sa Old Testament regarding sa pagpanaad. Kung ako ang naibalan dito nga ang gitudlo sa Old Testament regarding sa pagpanaad,
sa vow, sa oaths, sa promises, sa pag-swear, no? Swear to God, kaya na silbi. Swear, naikuha nga, una, swearing or making promises or making vow and oaths. Oath lamang ka na sa mga seryoso ng mga oras, sa mga seryoso ng mga panahon. Muna dito doon sa Old Testament. Karon, ato ang tunan ng duha ka remaining teachings, which is ang teaching sa Pharisees o ang teaching ni Jesus regarding sa pagpanaan. Para mas makabalo kita. So, una ka sa teaching sa Pharisees o sa scribes or sa magtutudlo sa balaod. The perversion of Jewish tradition. What the Jewish system had developed in vows and oaths kung sa ilang itudlo regarding ani. Actually, kaning verse 33, pwede na ninyo anaan yung Bible o nga. Circulan niyo verse 33. Hindi na siya nag-refer sa Old Testament teaching, but nag-refer na siya sa teaching sa Pharisees. Sila ang i-develop na teaching nga ang ilang gihimong basihan kay ang Old Testament. So, kini mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod, gikonsidera gid sila sa ilahang society as labaw. Teachers gid sila. Sa college, kung teacher ka, gitituluhan ka na teacher ka sa usa ka pagtulunan, naipuruhan nga mali ang imong matudlo. Kung mao ni nahitabo sa mga Pariseo, na ang ilang gitudlo sa mga tao, gikan lagi siya sa Old Testament, ang gibuhat nila, nagkuha sila naan ang Old Testament, unya tanaw nila, di man kaya mabuhat sa tao, even sila, di nila kaya buhaton, nagitituruhan naman sila Diyos nun, di nila kaya buhaton ang giingon sa pulong sa Ginoo, nag-amend sila, meaning, nagbuhat sila og laing malaod, pero dito gikan. Pero dito, ilahan lang, naalan sila gibago gamay. Ingana. So, muna pasabot sa perversion. Kanang naing gibago ba? Ito kayo misdirection, corruption, ang ilahang pagbaluktot sa pulong sa Old Testament. Kaya naglaing gitudlo ang Old Testament regarding sa pagpanaan. So, dito sila nagkuhag basihan, pero nagbuhat sila bagong balaod nga kaya ra buhaton sa tao. Kaya ra nila buhaton. Muna gitawag nila nga rabbinical system or atong 1980s, pero di na sa applicable sa itong panahon karon ay amen ang Kongreso o ang Senado na sila bakuon no? So sila naanay balaod gihatag ng Ginoo sa Old Testament, ibuhat nila ilang amen. Sistema, especially sa vow o oaths, naiduha ka mali silahang pagbago sa pagpanaan. Una, missing ingredient sa law o misplaced emphasis. At huwag na ingon sila sa verse 33, kaling verse, pagtulunan ni sa Pharisees, dili na sa Old Testament. Kaya, yung mabasa niya nga, nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan. Kana katigulangan, nag-refer na sila sa Pharisees sa rabbinical system. Giingnan ko sa Ginoo. Ang missing ingredient kanang kala nga rabbinical law, balaod na ila, ilahan ng balaod, ila balaod sa Ginoo, kanang nagina, sa mga pare-pareha, pero naagin sila gibagko, naa sila gikulangan, no? Pero naagapigin mo na Ginoo nga sama niya na, pero naalang yun sila gibagko. Na ang missing ingredient wala nila gituton. Wala nila gitudlo kung kanus siya proper gamiton ang vow, ang oath, ang pagpanaan. Kaya ang kakahina mo sa ilaha, nagasaad sila sa kalas, no swearing, promising, taking oaths, vows, to everything. Sa tanang tao nga lang istoryaon, hala, sinisaan. Kulang ang ilang pagtulunan sa pagtudlo kung kanus ara dapat buhaton ang pasaan. Maskin sa sala, manaan sila. Maskin sa kusina, lagi. Buhaton lagi na ako. Saan niya po na.
Oo, lagi nga daghan kag sa ginabutang sa imong bakba nga sikot panaad. That's the missing ingredient. Ang misplaced emphasis ato aning verse 33. Kay naay pulong diri nga gipanumpa ngadto sa Ginoo sa Bisaya. Sa English ana kay kanang giingon nga perform to the Lord. Kana shall perform to the Lord. So diri nila gikuha nga pwede na ka musaad basta dili lang sa ngalan sa Ginoo. Meaning, ngani kung musaad gani ka nga gamit ang ngalan sa Ginoo, buhaton yun ang limo. Muna ilang pagtuo. Pero kung isaad ka nga wala nimo gigamit ang ngalan sa Ginoo, katulad sa ngalan sa Ginoo, pwede ra pud nga dili ka nimo tumanon, dili ka obligado nga buhaton na. Like ni saad ka sa usa ka balaan nga butang or balaan nga lugar. Example ana kay musaad ka sa langit, musaad ka sa yuta, musaad ka sa templo, musaad ka sa Jerusalem. Basta di lang sa Ginoo. Kay gagamiton nila ang balaan nga mga butang kay para ang tao dili kay para na tuwa mag-sign naman ng cross no. Promise. Promise. Makaanak ito na, tinukod nyo na, cross na naman na, promise na naman yun siya. Natuwa din, kaya wala naman kita swear to God. Wala naman kita. Swear to God. Dili ito ako. Pero ikaw po. Ingana. No? Dito sila, ang ilaha pong pagpanaad kay promise sa ngalan sa Jerusalem. Promise sa ngalan sa templo. Kaya balaan mo din na. Huwag ito ka pamaka. Huwag ito ang ginailan. So, ilang kasturya mo. Atin, pinukupin natin. Balaan na mo na yung ingon. Promise, no? Sa langit pa, no? Witness sa langit. Dili ka kagilty na. Basta dili lang sa ngalan sa Ginoo. Kaya kung isa ka sa ngalan sa Ginoo, dapat yun, nimong tumano o buhaton kung unsay imong giingon. Kaya nakabasa mo ni mga Parisiyo lagi sa Old Testament, nabasa nila ang Leviticus 19:12 na nagingon, o ayaw usap panumpa Numbers chapter 30 verse 2 na nagingon na kung ang usa ka tao may isaad sa Ginoo o iya kining panumpaan, kinahanglan nga iya kining tumanon. Nakabasa sila na. Ang mga Parisiyo nakabasa sa Old Testament, anak sila nga, Brad, kung manumpa dali ka sa ngalan sa Ginoo, tumanan yun na, buhakan yun na, mo na iingon sa Old Testament. Anong sila? Kung naay bakak nilang iiyawit, naay bakak nilang istorya, di nila isahan ang ngalan sa Ginoo, kaya kabalo mo sila nila sulat. Dito na sila sa templo, sa Jerusalem, sa langit, sa Yuda, dito na sila manaan. So sama ni Ana, so sa ilang pagtulunan, ay missing ingredient na dili siya dapat nimubuhaton ang ilaha alam na adlaw nilang ginabuhat. Na misplaced emphasis, mali na paggamit na basta nilang kamusahan sa kalan sa Ginoo o pira mo nga di mo tumanon imong kisaad. Mauna siya ang perversion sa Pharisees nga sistema. Mali kaayo. Kabalo mo kung inyo, kuting kayo ang ilahang sulat dito. Volumes of oaths and vows. Baga di kailang libro sa pagpanaan. Nga ilahang gibuhat. Na ay mga naapoy balao dito nga dili po obligatory. Baga di kailang libro sa pagpanaan. Volumes, no? Grabe, baga yun. So, karon ikonfronta sila ni Jesus. Mali na pagtulunan nila. So, diri na sa pagtulunan ni Jesus, kung sa magiging ang sakto. Which is the teaching of Jesus, what Jesus affirms. Gikonfronta ni Jesus sila nga, kanang inyong pagtulunan, mali, baluktot na, di na mao. Mao ni ang pasabot. Mao ni ang ginaingon, mao ni ang sakto ni ana sa
Para di lang ko makapanumpa sa Ginoo, kay di na ko gamito ng ngalan sa Ginoo, kay baka kanya kong iingon, at dito na lang ko sa langit. Basta di lang sa Ginoo. Basta di lang ngalan sa Ginoo kong gamiton. Niya si Jesus na, kung manumpa ka gamit ang langit, ayaw panumpa sa langit, yung langit mao ang trono sa Diyos. Ang gamit mo nila ang hapoy ka panumpa, ang gamiton ng yuta, niya na umakapahitom sa usa ka lugas na buhok. Una ni mo Jesus. Sana ayaw panumpa. Ayaw panumpa kung musaad ka. No? So, ang pasabot aning 34, saad sa sama ni Ini, na manaad ka sa langit, sa yuta, sa Jerusalem, sa templo, sa imong ulo, o sa unsa pa nga mga balaang butang o balaang lugar, kay para lang yun makalikay sa ngalan sa Ginoo, kay kanina ba musa, di naman ako ibuhaton, para lang yun makalikay ko sa ngalan sa Ginoo, sa ubang butang na lang kumusaan. Ana si Jesus ayaw. Ang mga Pharisees na nahimong common sa ilahan, naging casual, nahimong appeal sa ilang daily conversation ang pagpanumpa, na somehow, gapamakak sila at all times. Ana si Jesus ayaw buhatan na. Stop it! Unungin na, di na maayo. To cover up promise out of a lying heart. Kaya pagsaad, at some point, para i-cover up ang makak, musaad ka na lang. Bali na ni Jesus ang kanang maluktot na pagtuon nila. Kaysa ila sa una, nahimo lagi siya normal. As dili na pwede. Bawal na, dili na siya maayo. Tungod kinagtungogin sila nga ang pagsaad lagi, pwede niyo mo buhaton sa tanang panahon, sa tanang oras. No? Pwede ra na hindi mo buhaton, basta walang niyo mo giisaan sa ngalan sa Ginoo. Si Jesus ayaw. Nagtuo mo nga, ang gusto ni Jesus no nga, nagtuo ba mo, iyang istorya no, sa mga tao ba, nagtuo mo nga, tungod kay wala mo nagsaad sa ngalan sa Ginoo, free na mo mamakat, free na mo manglimbong, free na mo mangilad, dili. Walay lugar na wala ang Ginoo, ani mo maligsoon. Abigid nila nga, kung di nila gamiton ang ngalan sa Ginoo, dili makabalo ang Ginoo sa ilahang ginabuhat nga pagpamaka or pagpanaad nga dili buhaton. Abi nila, mo na sila mutok. Walay, ang gusto ipabot ni Jesus, walay lugar diri sa kalibutan nga dili iya sa Ginoo. Kung managani ka nga gamit ang langit, iya man sa Ginoo. Meaning, gitandog gyapon nimo ang ngalan sa Ginoo. Kung musanad ka diha sa yuta, but pasabot anak, iya man sa Ginoo ang yuta, pasabot gitandog gyapon nimo ang ngalan sa Ginoo. Ang ilaman nga di lang tandugon ang ngalan sa Ginoo, kay kung gitandog nimo dapat gyud gibuhaton. No? So sila wala nila buhaton nila. So kapanaad na lang sila sa Jerusalem templo, sila magaling buhok sa yuta, ako manatanan. So kung imuha ng tandog, gitandog yapon nimo ako ngalan. So whatever you promise, whatever you touch above, here, dire, and below, iya na sa Ginoo tanan. So kung nag-swear ka, from above, from here, from lamang, oo kung oo, o dili kung dili. Kaya kung may musubra pa ni ini, kana, gikan na sa yawa. Grabe, no? Ana sa nga, ang pasabot ni Jesus ani, speech, logos in Greek word, kaning verse 7. Nagatok mo. Dapat ana
na naka-plain ang inyong conversation? Ay na ba pamakap? Kung dili. Kung oo, di oo. Kay, kung si Pastor si Jesus, no? Na dapat ang inyong normal, casual conversations sa imong pamilya, sa imong mga classmates, sa imong mga workmate ka ng kamay ni mong anak. If yes, then yes. If no, then no. No? Gibawal na sa may pool. Lugar ka mo ba? No? O karon nga, nahimo ka ng lawyer, nahimo kang engineer, nahimo kang doktor, nahimo kang sa kang professional, mag-updating mo anak. Silbi, pagpanaad na buhaton ninyong trabaho sa as professional saan. Kung bawal ang pagpanaad, dapat si Paul wala ni saan. No? Asa man nato nakita ang pagpanaad sa Ginoo? Sa Hebreo chapter 6, ni saan sa kang Abraham? Ni ana ang Ginoo kang Abraham. Kabalong yun ang Ginoo, buhaton yun niya kung sayang iingon. Pero for the sake lang yun, kamutuo si Abraham, saan yun siya kang Abraham? No? Yan lang siya sa Hebrews chapter 6, verse 13 to 18. Sa pagsaad sa Diyos, di ba? Kana palang daan. Nagpakita na siya na nisaan ang Ginoo. Sa pagsaad sa Diyos ng Abraham, nanumpal siya sa pagtuman sa iyang gisaad. Kaya wala na ilabaw pa kaniya. Gigamit niya ang iyang kaugalingong alam sa iyang pagpanumpa. Miingon siya, isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug hatagan og daghang kaliwat. Nagpailog si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tao manumpa, gamito niya ang alan sa labaw kaniya. Ug ang pagpanumpa mao'y magtapos sa tanang panagalis, di ba? Di ba? Niana diri nga kung ang tao daw manumpa, gamito niya ang usa ka butang na labaw sa iyaha. O meaning, gamito na kong Jerusalem, gamito na ko ang langit, gamito na kong yuta, gamito na kong templo. Okay, para mahuman ang panaglalis. Ano magiging diaryo? Aron mahuman ang panaglalis. But, tinawon pag-ayo sa Diyos alang kanila nga mudawat sa isaan nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini gipanumpaan niya ang iyang saan. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguraduhan uban kaniya nadasig pag-ayo sa pagpabilin nga malikon diha sa paglaom nga kita niya kanato. So, mo nang makita nato igsuon nga ang Ginoo mismo ni saad. Kung bawal ang musaad, anong ni saad ng Ginoo? Kung kaya ka sa pulong mo nga yana sa o nga, buot tinawon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad nga dili niya usbon ang iyang tuyo. Kasi ni saad ang Ginoo. Si Jesus ni saad pud siya. Kabalo mo karon sa ni saad si Jesus? Katong kadawon nga gilatigo siya, katong i-crucify na siya hapit. Nisaad siya dito sa high priest. Ano siya nga, I adjure you. Dili ang priest ang ingon nga, I adjure you in the name of the living God. Meaning, ano siya nga, I promise you, I vow to you. Then yana si Jesus, yes. Saan ko? Nisaad siya. Kato, it's between life and death. Nisaad siya. Si Paul, nisaad sa Romans chapter 9. Ana siya nga, in the name of the living God, Jesus. Niana siya. Sa Romans 9. Nga, nagiskot sa iyang kabuol, sa kaluwasan, sa iyang mga kauban ng mga Israelita. Ana siya nga, matuod ang giingon ko. Iya ako ni Kristo, wala ako mamakat. But pasabot na igsoon, nanaad siya. Na kung nisaad ko, muna isamaw, amo na iyang gusto ipaabot. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo, mao ang akong saksi. Nagibati ko ang hilabihang kasubo o walay paghunong na kaguol.
alang sa akong kaigsuunan, mga isika-Hudyo. Tungod kanila, mahimo nga tungluhon ako sa Dios o mahimulag ng Kristo. Kay sila mga Israelita man, sila mga anak sa Dios o ipaambit sa iyang himaya o nahimo siyang mga kasabutan uman kanila o gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba o nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Nga ambot pasabot ni Paul ani, musaad ko sa ngalan ni Kristo nga ako nagsubo sa kaluwasan sa mga Pharisees, sa mga Jew. Nga unta maluwas sila. Sila mismo ni saad, ni oath sila, ni vow sila. Tungod ang sitwasyon na tulod kanila to take the vow, to take the oaths. So dili pasabot nga dili o bawal yun. Gibawal yun sa Ginoo ang pagpanaan. Wala na giingon. Dili na po pasabot ana. Nga gibawal niya ang musaan na yun. Ang gusto lang niya ipabot sa tuwa, dapat careful ta sa ato ang pagbungat sa pagsaad. Dapat kabalutan kanus ata musaan, kanus adili. O sa ato ang daily conversation, dapat plain. Let your yes be yes and let your no be no. Plain. Simple conversation. Sa akin na, sa ay nagbungagi. Nga naman. Nga nung dili man ganahan ang Ginoo sa pagsaad nga dili. Nga nung di man ganahan ang Ginoo nga kada dito magsige kag panaad. Kay kung magsige kag panaad, dapat buhaton yun mo. Unya nga kahitabo ni hindi mo gakabuhat. So kung hindi mo gakabuhat, pagpasabot ka pamaka ka. No? So, nga nung dili man ganahan ang Ginoo na, nga nung big deal man kay nasa sa Ginoo, tungod kay kung dili mo buhaton ang imuhang gisaad, sama ra ka na nga ikaw na magak. Musaad ka, muswear ka, mupromise ka, mubaw ka, mu-oaths ka, pero di mo buhaton, sa man itawag anak? Pakakon! Kakon kay kada. Ingon ka, kuwan. Ingon ka, kuwan. Ngani. Kung sa ingon sa panuntiyon, Proverbs 12:22, kung sa ingon, gikasilakan sa Ginoo ang mga bakakon, apan gikahimutan niya ang matinudanon. Kung yung basahon niya, gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon, meaning kakaulit siya sa mga kakaulit siya kung magsigi kag pamakak. Sige pa na, hindi mo buhaton, kakaulit ng Ginoo. Kung sa ingon sa Salmo 58, versikulo 3, ang mga dautan, magpabiling dautan sa tibok nilang kinabuhi. Bakakon sila sukad sa ilang pagkatao. No? So, kabalabatan na. Ang dautang sistema sa kalibutan, nga ito ang gipuyan karon, nahigugma sa pagpamakak. Kani kalibutan nga ito gipuyan karon, ang sistema ni Ani, nahigugma ka na sa nahigugma sa pagpamakak. No? Ang sistema nato, gobyerno nato, negosyo, trades, parang sistema sa pagpamakak. No? Nag-control project, nakakabalog yung sa imong tuwan. No? Ka-brand files, kayo. So, hindi mo namin. Because the system of the world is full of lies. Puno sa bakat. Ang mga mining propeta na higugma sa pagpamakat. Ang mga tigpag-aroling mga hipokrito na higugma sa pagpamakat. Ang mga mining magtutudlo na higugma sa pagpamakat. Karon kung sa may dangatan o kung sa may maingnan sa tanang pakakon. Tungod gikasilakan mo sila sa Ginoo, gakaulit mo nila Ginoo sa mga taong nahigugma sa pagpamakat. Kung sa may ilang dangatan. Nagingon ang ipadayag ng Revelation 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway,
ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbang Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon, itambo kayo sa linaw nga kalayo kasupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. So ang dangatan, ang paingnan sa tanang bakakon, dito sa linaw nga kalayo kasupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon, nga magpasabot impyerno. Karon, pangutana, kinsa may wala nakapamakak nato diri? Kinsa man sa ato diri nga sa tanan niyang bisaad, gikan atong bata pa sa hangtod karon, iya gyud nabuhatan ang iyang bisaad. Kinsa man diri sa to? Naapay naka-perfect anak? Of course, itang tanan nakapamakak in one way or another, di ba? Mapagamay man o dako mabutang, half-truth, white lies, maski kung sa pala color ng mga lies niya, brown, black, violet lies, all considered lies. Kung sa pala klase nga panagsaan o istorya nga wala nabuhat, nabutang ka na sa pagpamakak. So answer, kinsa man diri ka na to ang wala nakapamakak, answer, utang tanan nakapamakak. Walay maskin usa ka na to. No? Ako, no, yun ako. Ingon sa, simple nga butang. Prayer meeting. Ingon sa announcement, 6:30 magsugod ang prayer meeting. Kasugod yun ang prayer meeting, alas 7. Mahuman ko ang prayer meeting, 8:30. Kahuman ang prayer meeting, hapit na alas 10. Makak na ka. Ingon sa announcement kanina, magsugod ang Sunday School, 8:15. Nagsugod mi kanina, 8:45. Ingon sa announcement kanina, ang simba magsugod 9:30. Nagsugod ta kanina, gitanaw na akong orasan, 9:45. No? Gikan sa latmay butang, paingon sa latmong butang. Itang tanan, bakakon. Ug ang sunod na pangutana karon, kinsa diri ang nahigugma sa pagpamakak? Manay kalayan. Nakapamakak ng tanan, tinuod na. Another side, kinsa man kanato diri ang nahigugma sa pagpamakak. But pasabot sa nahigugma sa pagpamakak, kinsa diri kanato nga kung mamakak kay dili magsakit ang buot, dili magsakit ang dughan. Kinsa man kanato diri nga kung mamakak, murag wala kaniya. Nga kung mamakak, murag dili matarong ang konsensya. Kinsa man kanato diri nga kung musaan, makuha gid niya 100%. Kinsa man na, no? I mean, ang problema ay soon kung kita nahigugma sa pagpamakak. Muna ang problema. Kaya namin ang problema na kung mamakak ta, dili magsakit at tulugan, questionable yun na. Na kung mamakak ta, mangilag ta, manglimpong ta, dili magsakit at tumuot, problema yun na. Dapat ginato pangutano ng atong kaugalingon kung anak mo sa Ginoo. Kay ang tanang anak sa Ginoo nga tinuod, wala gyud mahigugma sa pagpamakak. Ang tinuod nga anak sa Ginoo kung mamakak, magsakit ang dugahan, maghilag ang kalag, maghilag ang espiritu, nga kaniya, magsubok. Kay mao ka na ang anak, mao ka na ang timailan na ikaw anak sa Dios.
nga wala ka malipay sa pagpakasala. Kaya ang pagpamakak, sala. Nag-ingon sa Salmo 119 verse 63, gikasilagan o ginugtan ko ang tanang makak, apan gigugma ko ang imong balaod. Ana si David. Ana si David nga, Lord, gikasilagan yun ako, ginugtan yun ako ang tanang makak, apan gigugma na ako ang imong balaod. Yan si David sa Salmo 120 verse 2. Luwas lang taon ako, Ginoo, gikan sa mga bakakon o limbungan. Ana si David. Lord, luwas ako sa mga bakakon. Luwas ako sa mga limbungan. Ana si David. So, karon isuon as a way of conclusion for all of us. No? Nahigugma ba kita sa pagpanaan na dili gyapon kabuhaton? Nahigugma ba kita sa pagpamakak? Nahigugma ba kita sa pagpangilat sa atong isig kaingon? Ingana ba ang sistema sa ato ang pagtuo? Nga kung mag-istorya ka sa uban, murag normal na lagi sa tuwang pagpanglimpong, pagpangilat o pagpamakak kanila. Pagpulog-pulog sa ilaha, pagbinuang sa ilaha, normal naman na sa tuwa. Isuon, mao ka na ang gahom sa pulong nga naani mo. The power of your words. Isuon. Because, ingani ang kakahitabo, kung musaad ka, nag-create ka ng expectation. Kung musaad ka sa isang katao, nag-create ka ng tawhana o expectation coming from you. Kung musaad ka, meaning na ay burden of responsibility to do what you say. What you said. Kung na siya. So, kung musaad ka, you are letting that person trust you. Imo ang ginatugutan nga ang kanang tao ng imong istorya, musalig nimo. Kung musaad ka. O wala ipaidaray. Wala na siya idaray nga. Kung bata pa, ay, nilarong ko rin eh. Ikaw rin kasabot. Bata rin ikaw rin. Dili mo na yung suon. Tagabalo nga, kanang mga bata, grabe na sila, pinaka bright memory. Muna, ako, hindi ko na pagtulunan. Kaya natin panahon na mo nga sa balay, naghilot ang mga bata ng mama. Kurya ko sa mga bata. Kung sa ka bata sa balay, kaya ganahan kayo na sa balik sa nina, gisik-gisik sa nina ba? Kaya ang taking sanina, kasada niya, ito bisa gisik, mo i-favorite din lang niya sa sanina. Araw hindi mo, gigisi na ako sa mo. Para di na giniya sa utong. Gigisi na ako sa mo. Tito, pinatawag sa kuha. So na, you promise that you will buy me a Batman t-shirt. Ano sarap mo nag-iwan? Kalimot, ikaw na. Kung ang palit yun ko. Palitan mo dapat no? Kay abi mo normal ra yung conversation mo wala ra. Pero sa ilahan ng gitimanan, ilahan ng no, wala ka po ilang pagka-istorya pero ilang gitimanan. So, ang ma-register sila una-una, wag yapon. Bakakon. Mo ni maka-register sila una-una. Nga musturya ka ra pero di gyapon nimo kamuhato. So isuon, let us be doer of our words. That when we promise, we gain trust from people. Kana bitaw, ganahan mo nga kung musturya mo, muana din ang tao nga nakapalibot si mga di man nakinuot. Ganahan mo na. Ganahan mo na. Sa meeting, magsturya mo. Then musturya rin ka, muana din yung ikaw
anak, binuang ang mga po, Pinoon. Ganun mo yan. Kamu, istorya mo si mong anak. Seryoso na ikaw ng istorya ni anak sa anak. Ah, niya po na Pinoon na. Kapila naman na si istorya, di magyapon na mga ba? Ganun mo. Ganun itong di mo saligan ba? Ako, mutuo ko nga, walay ganahan sa tuwa diri nga dili saligan. So, kung saan daw yung di na ito buhaton dito, it will resolve disappointment. It will resolve mistrust. I mean, the person will not trust you anymore. And it will create hate within. Akon, kids, mama, akon, magdumot na. No? Sige, wala ang ito, digil mo. Sige, saan, hindi ka pong gabuhato. Mula ang gabuha. Uban sa mga amigo. Mamura rin na, di rin na nila masukod. Ang relationship na dapat kung ma-establish sa pamilya pala na. So, isoon, mapagamay ni mong istorya o mapadako. Wala idaray. Kung mag-istorya ka sa iya, sa bata, istorya eh. Hinuod. No? Na, for example, kung may discipleship, ingnan mo anak na discipleship sila mami. Dili mo ingnan na nakakagilakaw sa mami. Ayo, istorya na. Basta yun siya tinuod. Speak to them in truth. Let us be certain with our words. Dapat sakto, tinuod, pure ang words na mugawa sa tuwang baba. Kay kita ng mga anak sa Ginoo, dapat kasaligan ang kulong ng magawa sa tuwang baba. No? Kita ng mga anak sa Ginoo, dapat kasaligan ang kulong ng panggawa sa tuwang baba. So, again, as a way of summarize everything, ang pagtulunan sa Old Testament regarding sa pagpanaan, ang pagtulunan ni Jesus kay Usara. Ang gibuhat ni Jesus, iyaharang i-reiterate, meaning iyaharang giutro kung unsa ang standard nga gitudlo sa Old Testament. Which is, kung musaad ka, gasaad yung taan sa ngalan sa Ginoo. Maskin pa kung anak ka, na musaad ko sa simbahan, dili, you are touching the name of God. Iiyak ka lang sa Ginoo. Then kung musaad ka isuon, dapat nga musaad ta sa saktong oras o panahon. Dili nga kada surya, magsige ka na lang yung saad. You take the promise in the right time, right place, right situation. Kaya wala gibawal sa Ginoo ang pagpanaan. Ang iya lang gusto ipabot sa tuwa, nga musaad ta sa saktong oras o saktong panahon, saktong sitwasyon. No? O ang sa Pharisees, mo to ang pagtulunan nga dili mao, nga dili angay natong sandot. Which is dako kayo ni nga confrontation o sagpa silang mga naong nga mali man daya ilang natuman. So karon for us, unsa may atong buhaton? Mga isuon ko. Una na kong buhaton, let us be careful when to vow. No, dapat kabalo na kita kanus atang ubaw, kanus atang oaths, kanus atang mo take sa promise. And then when we take the promise, we will do it. Kung musaat ta buhaton yun dapat nato. So bukat yun na dapat dili nato i-take lightly nga kung kana nga saad agaan ra ni kani bukat ni. Dili tanan saad bukat. Ngano kinahanglan kang musaad sa saktong panahon. No? And ikaduha na itong buhaton, kung sure ka, then you say yes. Let your yes be yes and let your no be no. Kung sure ka buhaton mo, yes, make it yes. Then kung dili good ka, then learn to say no. Mo ni kinahanglan, no? Dapat ang usa na tumutunan bitaw kabaluta mo ingon og dili, ayaw.
Kay dili kay ta na pauyon-uyon. Dili kay ta nga kanang bitaw dili masuko ang tao nato, uyon-uyonan na lang nato. Bisag namakak na ka ayaw. Learn to say no. Kung dili, din dili. Kay kung naapay mo sobra anak, anak gikan na anak sa yawa. Muna ingon ni Jesus. No? So mga hinigugma kung kaigsunan, ingon sa Biblia, kini, last. The fullness of the heart is what the mouth speak. Ang katibukan nga sulod sa itong kasing-kasing o imong gawas sa itong baba. So kung ang atong kasing-kasing puno sa pagpamakat, ang atong baba puno po sa pagpamakat. No? So, imo na to nga, mapakita na to sa ato ang mga pulong na panggawas sa itong baba kung si sulod sa itong kasing-kasing. Let us be true to our words. Because your word can either destroy a person or it can create the person back to life. That's the power of your words. Kay karang pulong imong ginabuhian, it can either create disappointments or it can create good relationship to others. So, kung buhaton mo. Kung isa, dapat buhaton din mo. Kung dili mo kaya, di mo kaya. No? Let your yes be yes and let your no be no. Let us be genuine in our conversation. Nga ka na itong kasaligan ng atong pagstorya ba? No? Dili bitaw nga, kung magstorya, nahanap yung bot-bot. Nahanap ko niya, bot-bot yapon na. Ayaw. Dapat dili. Kita, most especially kita na mga anak kayo. We are known to be talker of truths. Talker of certain words na buhaton yun. So, dapat kita, mga anak sa Diyos, kasaligan sa atong mga pulong na ang mga taong nakapalibot nato musalig yun sa pulong na panggawas ng baba. Sa atong pamilya, sa atong mga kaliwat, no, igsuon, igagaw, na kung mo istorya na gani ka, maminaw din sila. Dili kay kung istorya ka, mga sila, bukot yan ko na. Dapat kung istorya ka, when we say a word, they will listen. Because they know that you are telling them the truth. No? Sa mga classmates, mga young people, that when you speak a word, dapat kasaligan ang pulong magkapanggawa sa mong bakba. Dili sila mo ingon nga, kaya ko na, buk ya ako na si Juan eh. Hindi ako na masaligan na si Juan. Imo mga ka-workmates, na masaligan ka, kung ikaw istorya, ingon yun sila na di gina kapamakat. Ako, katrabaho ko, yung anak ng mga sitwasyon. Karami ito, papiliun ka ba? Mamakas na dili. Samuan BTR. Kanang sa sweldo Naamay sitwasyon nga, dili ka, wala nakabalo ang mga head. Ang divisionship. Niya anang, sige, una-una nga. Niya na ang admin, ang gidoon. Niya na ang admin nga. Paul. Ikaki na lang, ituluan ko niya pamakat. Nani mo buhato na. Niya kabalo ko ito siya, nga pastor ko. Hindi ko nga, sige, una-una siya tubangan. Mekanik eh, nagkahuna-huna ako eh. Iluwas ko sa Ginoo. Magsubok ito ang Espiritu ako itong ibuhat. Pero yun, kung mawapot ko, kung buhatan ko ito na ako, kung mamakat mo ko, paninton ko, kailangan mo kung anak lagi si among admin, anak ko siya, ako pa ni-advise nga, mami, nga nila na itong buhaton, mami. Napaman siya compensatory leave, kato na lang itong buhaton, kato na lang itong ihakan siya. Siya, ay, hindi pa na muna yung anak. Sa kanak na lang po lang, sa kanak na lang po, kay sus, kabalo sa pupul nga, kanang di juga kabalo mamakat.
Ano po, tulong mo na ikaw, yung kumatak, iba pa yung tuluan mo matak. Ayun na lang. So nga, lagi kay, di man na ikaw pili mo yung anak, no? May mo sila, kay Birby man sila na, sa mga normal lang mula sa mga anak mo. Wow, okay. So that's not normal for everyone of us who knows na hindi dapat Birby mamakat. Yan, ano? As much as possible. So dapat mailan ka sa tungkulong. Mga igsoon, padayon ko, mapahinumdom sa matag usa kaninyo nga dapat kasaligan ang pulong ang gawas ng baba. So kung pirmi nilang kagadunggan nga magsige kag bugal-bugal, lisod yun di mo igin ilang trust. Di ka nina bugal-bugal mo nga ka. No? Ayan. So we should be known by our words. And let us live a life in the light of the gospel, a life of honesty and truth and integrity both in words and in actions. So, Igsoon, gusto ka nga i-share ni mo ang gospel? Start with your words. Gusto ka nga i-share ni mo si Jesus sa uban? Start with your words. Gusto ka nga makapag-invite ka of someone in the church? Start in your words. Do what you say. Ang tao mo kung sunod na nila siguro perhaps hindi nila nakakita kung musay nakapanggawa sa mga bata. Start with your words. So let us be careful with our words. No? Start with your words. Ignay mo ang tapan na start with your words. Sundigod sa pulong. Allow me to close this with prayer. Labing kamahanan o labing halanggan nga Diyos, Ginoo, salamat sa pulong na imong gihatag sa among karong adlaw. Even Lord na pagtulungan mahitungod sa pagpanaan sa pulong kung sa gid ka importante Ginoo kami nga mga anak nimo dapat we are known as truth tellers. Dapat ang pulong nga kapagawa sa among baba kay masaligan gyud sa tao Ginoo. Tabangin mi Lord na kanang kung naay mga sitwasyon nga minutulog sa amuha nga manaan mi Ginoo, tabangin mi nga sa among pagsaad amo gyud siyang buhaton. O tabangin mi Lord sa amuang daily conversations sa mga tao nga nakapalibot kanamo na to let our yes be yes and let our no be no. As simple as that. Tabangin mi Lord to be truth. Mahimong matinudanon yun sa ulong na kapagawa sa mong papa. Salamat Ginoo, tanan mo himaya, mong ihatag balik niya kanimo. Ang ginapong ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus, ang Ginoo. Magulig yun nga busog sa espirituhan ng atong bahay. Ako kayo siya mapagpahinamdom yun ka na to. So itong awiton, pausa, magpagong kasing-kasing. Ihalan ko, tulog kong kinabuhi, itugian ko, wag kong kasing-kasing, ipon-ayo ko.
Mauman, mubasa ta sa pulong sa Ginoo. Sa Romans 15 verses 5 to 6. And may God, the source of patience and encouragement, enable you to have the same point of view among yourselves by following the example of Christ Jesus, so that all of you together may praise with one voice the God and Father of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Amahan ug makagagahom nga Dios nga nagpuyo sa mga langit, ikaw ang nagbuhat sa tanan Ginoo, sa makita o dili makita. Thank you, Father God, sa kaluwasan, sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag usa. Salamat kayo Ginoo sa makausap pa sa pulong ang nadungog karong buntaga. Kabangi kami nga ang matag pulong nga panggawas sa mong bapa Ginoo, gikan gyud sa guidance sa Holy Spirit nga imong gihatag sa mua. Kabangi kami nga mahimo gyud nga kasalagyan ni sa tanan butang. Ug usab Ginoo, nagapasalamat kami sa pulong sa Romans tungod sa kamatuoran nga ikaw Ginoo ang tinubdan. Ikaw gyud ang source sa taas nga pasensya sa kadasik nga naa sa mga karon. Nagaampo ako nga ikaw ang magahimo sa matakusa nga imong takos, mahimo nga mabalaan tungod sa imong pulong. Nagaampo ako ning kongregasyon ug nagapasalamat sa tibok semana gikan Lunes paingon na pud karon sa Sunday sa kadaugan nga imong gihatag Ginoo. Magapag-ampo nga ikaw magapanalangin sa tanan nga imong mga kanakan gikan Ginoo sa ilang business. Ikaw magapanalangin ngadto kanila, magahatag Ginoo sa pinilong-pilong nga panalangin. Ug usab maayong mga panglawas nga magamit sa adlaw-adlaw Ginoo. Ug usab sa mga kaigsunan namo nga mga farmers nga nagatrabaho, ikaw magapanalangin Ginoo nga sa ilang mga tanom mahimo gyud Ginoo nga abundant ang harvest o God. Ug usab sa mga nagtrabaho gikan sa gobyerno ug sa public sectors, Lord panalangin usab sila ug ngadto sa mga estudyante nga nang eskwela amahan hatagin gyud sila sa knowledge and wisdom nga ikaw Ginoo mag-supply sa mga panginahanglanon, sa mga ginikanan kanamong tanan Ginoo nga naa karon nga nagsimba nag-alagad kanimo. Nagaampo ako Ginoo nga sa panagkaron og unya kanunay gyud mahimduman namo ang pagpasalamat, ang pag-ila sa imong makagagahom, sa pag-ila nga ikaw ang tinubdan sa tanan. Mamauli kami karon nga adlaw Ginoo, dala ang kalipay, dala ang karaugan tungod sa kamatuoran nga ikaw Ginoo ang nagluwas kanamo. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Atong kawiton pag-usab, ang Dios maghahari ka. Kung sa katapusan, kung sa kawawa ko, ikong kaluboy, langit ang lamara, kung mabuhay pagkakasal, hanggang sa hanggang, musik na mag-ari, at tutuloy ng alam, Diyos na sa Kristo, among kaluluwas, siguro, himayatan. Sigaw ng imong
sa